Hi, welcome to my YouTube channel. Eto nga pala si Sword Manhua Recap. Huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga bago natin upload. Simulan na natin, let's go! Anong gagawin natin kay Shelly? Kung iuwi natin siya sa ganitong sitwasyon, baka pag-alitan tayo ng principal, gulo to kung magkataon salita ni Mino. Sige, sa bahay ko na lang muna si Shelly, salita ni Mia. Pwede mo bang ilabas siya para makasakay na kami ng taxi, salita ni Mia. Pinakita naman ng ating bida na suot na niya uli ang kanyang salamin. Bakas naman sa mukha ng ating bida ang kiss mark nila ni Shelly at napabuntong hininga na lang siya dahil sa nangyari. Pinakita naman ang walang malay na si Shelly. Bumalik na sa kasalukuyan, bigla naman nadilat ni Shelly ang kanyang mga mata. At napaupo, ang aking ulo ay napakasakit, salita ni Shelly. Gising ka na ba? Heto, uminom ka ng malamig na tubig, salita ni Mia. Sige, salamat, pero nasaan ba ako, pagtatanong ni Shelly. Nasa bahay kita, salita ni Mia. Lasing na lasing ka kasi, kaya dinala kita dito. Nakausap ko na ang principal, dito ka na lang matulog ngayong gabi. Wala akong maalala. Anong nilagay nila sa inuming yon? Papatayin ko sila bukas. Aray, sakit ng ulo ko, salita ni Shelly. Grabe pa rin ba ang sakit? Teka, kukuha ako ng gamot para sa'yo, salita ni Mia. Ayos lang, matutulog na lang ako, baka gumaling na ako bukas. Salamat, may utang ako sa'yo ngayong gabi, salita ni Shelly. Huwag mo nang banggitin yan, ganyan talaga ang mga magkaibigan. Maglalagay ako ng damit sa tabi ng kama, para makapagpalit ka ng mas komportable, salita ni Mia. Gusto mo ba talaga si Jay? Pagtatanong ni Mia. Oo, bakit mo na itanong, salita ni Shelly. Nagtataka lang ako, parang bagay kayo ni Jay sa isa't isa. Actually, naiinggit ako sa'yo kasi kayang-kaya mong ipahayag ang iniisip at nararamdaman mo sa ibang tao. Sana magawa ko rin yun, salita ni Mia. Anong mahirap dun? Kailangan mo lang magsalita at kumilos ng may pananalig sa harap ng ibang tao, salita ni Shelly. Nahihiya kasi ako kaya mahirap para sa akin yun, kaya nauuwi lang ako sa pagpapanatili ng mga bagay-bagay sa sarili ko. Siguro dahil sa personalidad ko kaya tinutokso ako ng mga kaklase ko sa elementarya. Hindi ko maintindihan ang pag-aalala mo, salita ni Shelly. Tao lang din sila tulad mo at ako, bakit mo ginugugol ang buhay mo sa pakiramdam na mag-isa at natatakot? Sa itsura mo pa lang, maganda ka. Mas lalo kang magiging kaakit-akit kung mas may tiwala ka sa sarili mo at mas madalas kang magpahayag ng iyong saloobin. Kung babaguhin mo ang iyong sarili, ang iyong kapaligiran at ang iyong kinabukasan ay magbabago din tulad ng butterfly effect. Maraming tao ang mahusay sa pagsisi o paghusga sa iba. Pero sa palagay ko, hindi marami ang mga taong tapat na sinusuri ang kanilang sarili o nag-iisip tungkol sa kung anong klaseng tao sila. Makikita mo sa panonood ng TV, maraming tao ang hindi alam kung anong nagawa nilang mali o kung ano ang mga problema nila. Alam mo na rin naman kung saan ka mahina at kung anong problema mo, salita ni Shelly. Simulan mo sa pagtitiwala sa sarili mo ng higit pa at pag-aaral na mahalin ang sarili mo. Magtiwala sa sarili ko, at matuto ako mahalin ang sarili ko, salita ni Mia. Sabay tingin ni Mia sa isang bagay. Pinakita naman ang business card pala ang kanyang tinignan. Lumipat naman ang eksena sa bahay ng ating bida at pinakita ang kapatid ni Jay na nanood pa din ng favorite niyang palabas. Habang nanood ang kapatid ni Jay, bigla naman dumating ang dalawa. Anong pumasok sa isip mo at nilagyan mo ng alak yung inumin? Nasisire ba talaga ulo mo, salita ni Jay? Nagkamali lang, ano ba, salita ni Mino? Nag-aaway na naman yung dalawa, salita ng kapatid ni Jay sa kanyang isip. Sabi nila, yung mga taong nagmamahal sa isa't isa, lagi daw nag-aaway sa mga maliliit na bagay. Ibig sabihin ba nito, sabay tingin sa dalawa? Oy bata, anong tinitingnan mo, salita ni Mino? Wala naman, salita ng kapatid ni Jay. Pinakita naman ang ating bida na umiinom ng tubig habang suot niya ang kanyang helmet. Bigla naman pinakita ang palabas sa TV. Sige, hahayaan ko na lang muna ito sa ngayon, salita ng babaeng pusa. Salamat sa pagtitiwala sa akin, salita ng lalaking pusa. At tuluyan na nga naghalikan ang dalawa. Bigla naman namatay ang TV. Pinatay pala ng ating bida na alala niya ata yung halikan nila ni Shelly sa mga ito kaya pinatay niya. Bakit mo pinatay? Yung pinakamahalagang eksena na yon sigaw ng kapatid ni Jay.
Huwag mong panoorin yang basura na yan, salita ng ating bida. Ah, Jay, ibalik mo sa akin ang remote control, salita ng kapatid ni Jay. Kaya pala alam niya, salita naman ni Mino. Sumapit na ang umaga at lumipat na ang eksena sa loob ng classroom. Hoy, gusto mo patayin ko kayo, salita ni Shelly habang ang mga estudyante naman ay nakatingin lang. Sino ba? Sino sa inyong mga tanga ang naglagay ng weird na bagay sa inuming iyon? Sabihin nyo na, kailangan ko pa bang sabihin kay Lolo, pagbabanta ni Shelly? Wala lang, birthday kasi ni Jay kaya ginasto kong gumawa ng birthday drink para sa kanya, at gusto ko lang siya pag-trypan. Tapos bigla mo namang ininom lahat, salita ni Dom. Oo nga, hindi ako kasali, tinutulungan ko lang siya pagmamalinis ni Mino. Kaya pala nilagay mo yung napakalakas na alak sa inuming iyon, salita ni Shelly. Bigla naman dumating ang guro nila. Bakit marami pa ring ingay kahit nagring na ang bell, salita ng guro. Salamat sir, salita ni Dom, kalayaan, salita ni Mino. Buweset magkita-kita na lang ulit tayo mamaya, salita ni Shelly. Pinakita naman ang ating bida na nakasuot pa din ng helmet kahit nasa loob pa din siya ng classroom. Ha, anong problema niya, salita ng guro? Bakit ka nakasuot ng helmet sa loob ng classroom, pagtataka ng guro? Sorry sir, tugon ng ating bida at tinanggal na niya muna pasamantala ang kanyang helmet. Mukhang hindi lang sino man ang maaaring maging Panginoon ng bisikleta, sinusuot niya ang kanyang helmet at sinanay ang kanyang imahe sa pagsakay sa bisikleta kahit nawala siya sa kanyang bike, kahanga-hangang salita ng tamang hinala na estudyante. Napatingin naman si Mia kay Jay. Lumipat naman ang eksena sa playground ng paaralan. Pinakita naman ang mga estudyante na naglalaro. Bigla naman napunta sa ating bida ang bola. Hoy, ay pasa mo, anong ginagawa mo, salita ni Dom. Parang hindi siya magaling sa ibang sports maliban lang sa pagbibisikleta, salita ng manyak. Sa akin, parang hindi lang talaga siya interesado. Bigla naman sumigaw si Shelly. Jay, galingan mo. Bibigyan kita ng isa pang halik kung makapag-scoring ka ng goal, salita ni Shelly. Nagulat naman ang mga estudyante dahil sa salita ni Shelly na isa pang halik. Hoy, ano bang ginawa mo kay Shelly? Bigyan pa ng isang halik, anong ibig sabihin niya dun, pre? Hindi ko alintana kung gaano kakagaling magbisikleta, hindi ko papayagan ito. Pinakita naman si Mia na tahimik lang sa isang sulok. Bakit nakaupo ka lang dyan mag-isa, salita ni Mino. May gym class kami kasama ang klase mo ngayon. Amino, salita naman ni Mia. Parang gusto niya ang helmet niya, hindi naman siya gaanong nag-react nung binigay namin sa kanya. Pero suot niya ito buong araw ngayon, salita ni Mino. Oo, masaya ako dahil nagustuhan niya. Kaya ba, nag-aalala ka ba tungkol sa anumang bagay kamakailan, pagtatanong ni Mino. Napayuko naman si Mia. Actually, kagabi habang nakikipag-usap ako kay Shelly, naisip ko na baguhin ang sarili ko ng kaunti, salita ni Mia. Kaya salita naman ni Mino. May offer ako sa modeling agency noon, at ngayon ko lang naisip na subukan, salita ni Mia. Ang galing. May nagagandahan sa itsura mo, gawin mo, gawin mo. Dapat talaga mong gawin ito, salita ni Mino. Ah, kakuha ko lang ng business card niya, hindi ko pa alam tungkol dito, at matagal na rin simula nang hilingin niya sa akin na tawagan ko siya, salita ni Mia. Dagdag pa, nakakatakot mag-try ng mga bagong bagay. Mia, hindi mo ba naaalala noong unang subok mo magbike? Natatakot ka na hindi ka makapadyak, kaya natamba ka, pero nakahanap ka ng lakas ng loob at hindi na problema. Nakatatakot lahat sa unang beses, kailangan mo lang subukan. At actually, lagi kong naisip na mas maganda ka sana kapag walang salamin, salita ni Mino. Hahaha, talaga hindi naman sa ganun, salita ni Mia. Anyway, may isang lalaki na nakakakita kung gaano kakaganda, kaya huwag kang mag-focus sa isang bagay lang, tingnan mo ang paligid mo. Ah, anong ibig mong sabihin, pagtatanong ni Mia. Bigla naman dumating si Mr. Mario Nam. Ano bang ginagawa ninyo? Nakaupo lang dito at nagkukwentuhan sa gitna ng gym class. Ah, sorry, salita ng dalawa. Haha, mukhang dapat na akong maglaro ng soccer kasama ang mga lalaki. Boy, may darating kang karera, hindi ito ang oras para magpabiye, salita ni Mr. Mario Nam. Tipunin mo ang mga miyembro ng iyong grupo. Magsisimula na kayong mag-drag ng mga gulong, salita ni Mr. Mario Nam. Napatawa na lang si Mino ng hilaw. Sumapit na ang gabi, at lumipat naman ang eksena sa coffee shop.
At pinakita naman na hawak na ni Mia ang business card. Habang nag-aantay, pinakita naman na may lumapit kay Mia. Pasensya na sa pagtagal ng pakikipag-ugnay sa iyo, salita ni Mia. Hahaha, wag na, kakagaling mo lang ba sa school, salita ng lalaki. Oo, tugon naman ni Mia. Nung hindi kita na-contact ng higit sa 1 linggo, naisip ko na hindi ka na interesado. Salamat sa pakikipag-ugnay sa akin ngayon, kahit papaano, salita ng lalaki. Ito ang magazine na inilabas ng kumpanya namin noong nakaraang buwan, tingnan mo. Okay, sabay tingin ni Mia sa magazine. May bagong brand na palas na papasok sa merkado ng Korea sa susunod na buwan, salita ng lalaki. Street brand ito, kaya mas maganda kung hindi masyadong kilala ang model. Hinahanap namin ang isang modelo na babae na mukhang ordinaryo, simple, at maganda, at ikaw ang eksaktong hinahanap namin. Kaya ko ba talagang gawin ito? Hindi naman ako masyadong maganda, salita ni Mia. Hindi, bagay na bagay sa iyo ito. Sorry, pwede bang tanggalin mo ang iyong salamin, salita ng lalaki. Sige, salita ni Mia at hinubad na niya ang kanyang salamin. Pinakita naman na wala na siyang salamin. Tulad ng inaasahan ko, mas maganda ka pala kapag walang salamin, may napansin ako sa iyo na iba sa dati, salamin mo pala yon. May malubhabang problema sa paningin mo, pagtatanong ng lalaki. Oo, mahina na ang mata ko simula noong nasa elementary pa lang ako, tugon ni Mia. Tanggalin mo na lang yang salamin mo at magsuot ka ng contact lens, baka mas madaming magkakagusto sa'yo. Ang mga contact lens ay hindi komportable at kapag tinanggal ko ang aking salamin ay hindi ako kumpiyansa, salita ni Mia. Tsaka, regalo pa ito sa akin, salita ni Mia. Galing ba yan sa lalaki na nagustuhan mo? Nabigla naman si Mia sa narinig. Galing lang ta sa kaibigan ko sa school. Hahaha, parang sayang naman na natatakpan ng salamin ang ganda ng mukha mo. Kailangan libre ka ngayong Sabado ng gabi. May isang pagpupulong pa tayo tapos diretso na sa photoshoot, salita ng lalaki. Sige, ayos lang naman, salita ni Mia. Lumipat naman ang eksena sa bike shop. Pinuno ko yung part na nag-crack para maayos agad yung damage, pero ang disc wheel mismo ay talagang wasak na, kaya parang hindi maganda ang kondisyon nito. Hindi pa naman kayo mga pro, kaya pwede pa ninyong gamitin sa 1-2 karera pa. Ang ganda pala ng gulong na yon, sayang, salita ni Dom. Ingatan mo na lang, salita ni Mino. Baka talaga nasira ko yung gulong ng pabilis ako ng pabilis kahit nasira na yung tube. Ang disc wheel nga pala ay pwedeng makasagabal sa'yo kapag nagbike ka sa mga maruruming daan. Kaya sigurado ako na hindi ka magkakaproblema sa bagong gulong na pinalitan ko para sa darating na karera. Okay, tugon ni Dom na medyo malungkot. May naalala na si Dom bigla. Hindi ba't pumunta kayo ni Jun sa sinehan para manood ng sine kamakailan, salita ni Dom. Namula naman si Jun sa pagkarinig niya. Habang si Mino naman ay nagulat. Anong pinagsasabi mo? Sigurado ka ba dyan, baka ibang tao yon, salita ng jowa ni Jun na halatang nahihiya at namamula na. Haha, akala mo ba nagkamali ako, Hana? Sure, sabihin na natin, salita ni Dom. Napaka-chismoso talaga ni Dom, hahaha. Si Mino naman ay gulat pa din sa mga nalaman niya. Tumigil ka na, may karera ka bukas, kaya tigilan mo na yang mga kababalaghan at balik ka na sa pag-e-ensayo mo. Mas lalo pang kakaiba na bigla kang nagagalit, salita ng chismoso. Ngayon ikaw na hinihingi ito, sige na, ayos na bike mo, lumabas ka na. Lumipat naman ang eksena sa may labas at pinakita naman ang bagong gulong ng ating bida na nilalagyan niya ng hangin. At natapos na din ang ating bida sa kanyang ginagawa at napabuntong hininga naman siya. May mga bagong gulong ka pala, salita ni Mino. Napatingin naman ang ating bida sa nagsalita. Narinig mo ba yung sinabi ni Dom kanina? Parang magkasintahan na daw sina Harry at Jun. Si Jun kasi, sabi ko sa'yo, yung mga tahimik, yun pala ang dapat bantayan, salita ni Mino. Parang ikaw sabay tingin kay Jay. Ang ating bida naman ay tahimik lang sa mga pinagsasabi ni Mino. Pinakita naman na nakaupo na yung dalawa na magkasama. Oy, tawag ni Mino. Kayo na lang ni Shelly, gawin ninyong official na. Ulit-ulitin mo pa ba yan, salita ni Jay. Sabi ko na sa'yo, hindi pa ako interesado sa pagdedate. Tapos hindi mo nga lang alintana na hinalikan kanya, salita ni Mino. Bigla naman namula bigla si Jay sa sinabi ni Mino. Bigla naman napayuko ng ulo ang ating bida. Tumahimik ka na nga, at sa totoo lang, alam mo naman na matagal nang nagustuhan ka ni Mia,
Tama salita ni Mino. Napaseryoso naman ng mukha ang ating bida bigla. Alam mo ba kung anong pinagsasabi ng mga bata sa paligid mo tungkol sa'yo? Sinasabi ng mga tao na baka wala ka naman talaga salita ni Mino. Ano salita ni Jay? Anyway, tulad ng sinabi ko na kanina, ako na ang bahala kay Mia. Ikaw na pala ang mag-aasikaso kay Shelly salita ni Mino. Napalingon naman ang ating bida kay Mino. At tumahimik na lang siya at di na nagsalita. Pinakita naman ang isang maso na ihahampas. Rinig naman sa paligid ang pagtama ng maso sa isang bagay. Pinakita naman ang isang bike na nawasak na dahil sa maso. Bigla naman nalungkot ang may-ari ng nawasak na ang kanyang bike. Mga gago kayo, alam mo ba kung magkano ang halaga nun? Nagutom ako para lang makapag-ipon ng pera para mabili ko yon, mga tarantado salita ng umiiyak na biker. Kailangan mong sundin ang mga rules kapag talo ka sa karera namin salita ng ungas. Pero sobra na to. Hintayin mo lang, ire-report kita sa pulis. Haha, mayroon ka bang patunay na ginawa namin yun salita ng ungas? Tangina, duwag niya. Hey Huang yon, bukas ang karera kaya dapat umuwi na tayo ng maaga mamaya. Gusto ko talagang makipagkarera sa kanya sa kalsada balang araw, paano ko siya makukumbansi salita ng ungas? Sino ang tinutukoy mo salita ng alagad niya? Yung super rookie mula sa preliminaries sabay higop sa Yossi. Sumapit na ang umaga at lumipat ang eksena sa bahay ni Vinny. Pinakita naman na mahimbing ang tulog na si Vinny sa kanyang kama. Pinakita naman na may naghugas na ng mga pinagkainan ni Vinny. Napadilat naman ng mga mata si Vinny. Napansin niya ang nanay niya pala yon. Bumangon na siya para tawagin ito. Anak, gising ka na pala salita ng nanay ni Vinny. Sabi ko manatili ka sa ospital, bakit umalis ka ulit salita ni Vinny? Anong magagawa ko sa pananatili ko sa ospital? Sayang lang ang pera, kailangan kong gawin ang isang bagay para makatapos ka sa paaralan salita ng nanay ni Vinny. Sabi ko sa'yo, hindi ko kailangan ang kahit ano basta't nasa paaralan ako. Sabay kagat ng labi niya na halata nagsisinungaling. Ano ba? May nangyari na naman ba sa paaralan? Hindi ka ba pupunta sa paaralan ngayon pagtatanong ng nanay ni Vinny? Wala. Araw ng anibersaryo ng paaralan ngayon kaya libre ako. Talaga bang walang pasok ngayon? May tinatago ka ba pag-yuzisa ng nanay ni Vinny? May bigla naman kumatok at sumigaw ng malakas. Hoy Vinny, ano bang ginagawa mo? Natutulog ka na naman ba? Nice timing salita ni Vinny. Nagtaka naman ang nanay ni Vinny. Hoy, gising. Tulog ka pa ba? Tumatae ka ba salita ni Mino? Huwag mo muna siyang istorbohin, magagalit yan kung guguluhin mo siya habang tumatae siya sa umaga salita ni Dom. Bigla naman bumukas ang bintana. At lumabas si Vinny at nagulat naman ang dalawa. Tumahimik ka, lalabas din ako agad, hintayin niyo lang ako salita ni Vinny. Bigla naman lumitaw ang nanay ni Vinny. Mga kaibigan mo ba sila Vinny? Pagtatanong ng nanay ni Vinny. Ikaw ba ang nanay niya salita ni Mino? Bigla naman nagbaw ang dalawa sa nanay ni Vinny nung nalaman nila nanay pala ni Vinny ang sumilip. Hello po ma'am salita ni Dom. Magandang umaga po bati ni Mino. Nakalimutan mo pala ang karera ngayon, ano? Sabi ko hindi salita ni Vinny. Anyway, tara na, ang mga alagad ko ang maghahatid sa atin ulit ngayon salita ni Dom. Pinakita naman ang nanay ni Vinny na masaya dahil may mga kaibigan ang kanyang anak. Lumipat naman ang eksena sa mga ongas na nagtatalo. Ano sabihin mo nga ulit yon? Pumunta kayo sa gilid, kayong mga maliliit na rider, tigilan nyo yung pag-aarte nyo na parang mga mayabang, huwag kayong pumunta sa kalsada, baka madala nyo kami sa gulo. Anong itsurang mayabang ang pinagsasabi mo, kayong mga baguhan, nagpupusta ng pera sa mga pyesa para lang ipagmalaki ang mga fixie bike nyo. Alam mo ba talagang mag-ride ng fixed gear? Hindi. Siguro free will lang ang kaya mo kasi madali lang yon. Tanga, bakit kami mag-ride ng ganyang bike delikado? Sige lang, patayin nyo ang mga sarili nyo sa pagsasakay sa ganyang bitag ng kamatayan. Bigla naman may nagbusina ng malakas at napalingon ang mga ongas. Oy, lumayo kayo sa daan, kayong mga siklista. Hindi nyo ba nakikita ang bike lane sa tabi nyo? Nasa daan kayo lahat, kaya tigilan nyo na ang pagharang sa kalsada at tumahimik kayo. Pumunta kayo sa gilid. Kayo talaga ang nagpapagalit sa akin kapag nag-drive ako. Seryoso kayo sa mga bagay na yan,
Pero mga baguhan lang naman kayo, lumipat na nga kayo. Anong sinabi mo? Pareho raw kami sa mga talunan na yan. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Hindi ako interesado sa mundo nyo, kaya mag-away kayo sa mga sarili nyo at lumabas na kayo sa kalsada, tanga, bago kita masagasaan. Sige, subukan mo, mayaman na unggoy. Pinakita naman si Minon na nakasakay sa sasakyan. At nakita naman niya ang nangyayari na pagtatalo sa labas. Napabuntong hininga naman si Mino dahil sa mga nakita niya. At napalingon sa may gilid niya. Parehong tulog, di ba sila? Kinakabahan salita ni Mino.